Magandang araw mga kababayan, ngunit bad news naman para sa pamilya po ng motorcycle taxi riders na namatay sa Quezon City dahil sa pag-aantay na mabigay yung ayuda. Mantakin nyo, gabi pa lang, madaling araw pa lang at inabot po ng 13 hours, 12 hours, 13 hours or 14 hours pa bago umano maibigay sa kanila yung ayuda na 5,000. At dahil po sa personal na interes ng nakaupo sa gobyerno ngayon, hindi nag-iisip na dapat mas pabilisin pa yung pamumudmod ng ayuda at hindi kinakailangang may mamatay at hindi kailangang pumila yung mga kababayan natin na inabot ng 13 to 14 hours. Sayang yung araw na dapat nakapagtrabaho pa sila kung gumawa sana ng ibang paraan ang gobyernong bangag na ito, mga kababayan. Anong masasabi ng mga riders? Ito, panoorin niyo po. Ang pagbigay ng ayuda, dapat hindi pinapahirapan ng tao. Hindi ka tulad ng nakarang presidente, pag nahihirapan ng tao, gagawa sila ng paraan. Stop muna natin, gawa tayo ng paraan para mapadali. 11 ng umaga. Hanggang ngayon. Hindi pa nakukuha yung 5,000. Hindi pa. Oo. 5,000 lang kukunin. Kung gaano pinahirapan yung mga tao, mga rider, gano'n na lang. Hindi nila naisip yun. Which is totoo naman mga kababayan po natin. 5,000 lang. Tapos nakita natin kung paano nila pinahirapan yung mga riders, yung mga drivers. Basta ang inisip lang nila, nagbigay kami ng ayuda, tapos na yun. Ilang oras ka na nakapila? Almost 13 hours na po. 13 hours. Ayan, 13 hours. Hindi pa natanggap yung ayuda mga kababayan. Yes. Bakit umabot nagtsaga ka ng ganong katagal? Dahil sa 5K na yan! Gcash, online wallet, Para walang pila. para walang pila, para walang naghihintay dito ng mga tao. Alam mo, dinadaan nila sa patawa-tawa na lang. Pero actually, pagod na yung mga yan. Meron na po, may namatay na po dito sa lugar na to. At sumalangit daw ang kanyang kaluluwa. Ayun po. Dahil sa sa sobrang... Sa init po, sa sobrang lakas ng init, lahat po ng rider dito ay naiinitan at napapagod. At nauuwaw. Walang libreng tubig. Anong oras kayo pumila? Alas 6 po ng umaga. Tapos, alas 12:30 ng gabi. Ngayon na kami na-releasean. Paano bang... Grabe, no? So, umaga pa lang, tapos narelisan, gabi na. Grabe talaga yung gobyerno ni Bongbong Marcos. Tingnan mo, buti pa yung mga riders na isip nila. Bakit hindi na lang ipadala sa online Gcash or sa bangko? At least yung oras sana na pinila nila, inagamit pa nila para sa kanilang paghahanap buhay. Hindi lang po yan, mga kababayan po natin. Sa ibang lugar. Tingnan nyo. Masyado nyo pinapahirapan yung mga Pilipino. Grabe. Pwede mo kasi i-subsidize na lang galing sa pera ng gobyerno yung inaangkat ng bansa na At sa pagpapatuloy ng ating diskusyon, confirm ayon kay Atty. Harry Roque na hindi nakulong itong si Saldico. Ibig sabihin, napakasinungaling di umano ni Bongbong Marcos sa kanyang mga sinabi na si Saldico ay nakulong dito sa Czech Republic at papauwiin na ng Pilipinas. Samantala po itong si Ping Lacson naman, mga kababayan po natin, sinasabi na marami pa umanong requirements bago pa makwalify bilang testigo itong si Saldico. Pakinggan natin mga kababayan itong matinding revelasyon ni Atty. Harry Roque at sinasabi na wala po sa Czech Republic, hindi nakulong itong si Saldico. Ibig sabihin, ang fake news ay, yan, sabihin ni Atty. Harry Roque. Napakaganda ng gising ko dahil nakakuha na po ako ng konfirmasyon. Nako. Lahat ng sinabi ng Presidente Marcos Jr., aka Bangag, tungkol kay Zaldico ay fake news. Kumpirmado po, hindi siya naaresto. Kumpirmado po, hindi nakadetena si Zaldi. Kumpirmado po, ligtas si Zaldico. So mga Pilipino, mga kababayan, ayan po, for the record, ang ating Presidente ang siyang nagkalat ng fake news. Confirm. Kung confirm, sabi ni Atty. Harry Roque na si Bongbong Marcos ang nagpapakalat ng fake news, edi dapat ipasampi na yan. Dapat
kasuhan yan. And of course, mga kababayan po natin, gustong-gusto natin talaga na makauwi na si Saldico. Pero sana, ligtas po. At masabi niya yung katotohanan patungkol sa usapin ng korupsyon sa flood control project. Confirm. Pero nais ko rin pag-usapan, bakit ba nagagalak tayo na fake news yung pagkaka-aresto si Zaldico? Bakit nga ba? Hindi ko naman po sinasabi na hero si Zaldico, ha? Hindi ko po sinasabi na walang pananagutan si Zaldico. Darating ang punto na kinakailangan harapin din ni Zaldico ang pananagutan. Pero sa ngayon, importante kasi yung siniwalat ni Zaldico. Hindi po pwedeng magmilinis ang ating presidente, aka Vangag, at sabihin na ang kanyang administrasyon ay sineryoso ang korupsyon dahil si Zaldico ang nagbigay testimonya na ang presidente ang arkitekto ng korupsyon pagdating po sa flood control scam at sa scam ng infrastruktura. Hindi po mabubura na bagamat siguro may pananagutan si Zaldico kung hindi siya nagsalita na siya mismo ang nag-deliver ng 25 billion na kupit. Kupit pa ba yun? Napakalaking kupit naman yung 25 billion na yun. Bariya lang po yan sa kanila dahil billion, trillion po ang kanilang ninakaw. Siyempre, kailangan nating umuwi talaga sa Pilipinas si Zaldico para mag-collaborate ang kanyang sinasabi mismo dito po sa dating 18 sundalo na naglabas ng usapin po sa delivery ng mali-malitang pera. Kaya kailangan natin, gusto natin na makauwi si Zaldico na ligtas. Yun nga lang mga kababayan po natin. Paano yan? Fake news naman talaga itong si Bongbong Marcos. Tuloy tayo. Na kinurakot kay Marcos Jr., wala tayo ngayong testigo na naglantad ng ganyang katotohanan. At siyempre, hindi gaya ni Madriaga. Kapanipaniwala ba si Zaldico? Well, siyempre, unang-una, wala naman pong talagang magdududa na si Zaldico ay malapit na malapit, hindi lang doon kitang baluslos, kundi kay Bangag Jr. mismo. Bakit? Correct. Dahil alam natin na supporter na talagang matindi si Zaldico ni Marcos Jr. Hindi lang po yan. Siya po yung chairman ng Committee on Appropriation. Siya po yung may hawak ng kaba ng bayan. Naalala ko noon, sinabi nga po ni Chis Escudero na the name cannot mention Martin Romualdez and Zaldico. Sinabi pa nga noon ni Senator Villanueva na yung nagbabantay ng blood bank ng Pilipinas ay si Dracula, which is ang kanyang tinutukoy, yung nagbabantay ng pera ng bayan ay isang magnanakaw, which is Zaldico. So hindi nila pwedeng pasinungalingan ang patungkol sa involvement nila dahil magkasabot nga po sila. At lalong hindi rin po pwede na si Zaldico lang ang kanilang ituturo at ligtas po sila. Lahat po sila dapat dito ay makukulong. Nung kampanya ako, tatayong testigo na yung Agusta helicopter na pressurized na merong sariling radar kaya kaya niya lumipad sa ulap, no? Naiwan kaming lahat dahil yung helicopter lang ni Bangag ang merong radar nung kami nagpunta sa saan ba yun? Sa Apayao ba yun? Yung Kilabernos papunta ng Kalinga, hindi na kami nakasunod dahil siya lang yung may helicopter na may radar at maulap. Yan po, gamit yun. Helicopter yun ni Zaldico. At hindi naman kaduda-duda, walang nagdududa na napakalapit niya kay Tambaluslos dahil siya ang talagang committee chairperson ng Committee on Appropriations. At siyempre, hindi po talaga kaduda-duda na alam ni Zaldico kung ano ang mga in-insert ni Marcos Jr. dahil siya ang chairperson ng Committee on Appropriations sa House. Bakit mas importante pa yung papel niya sa pagbuo ng budget kaysa sa senador pagdating sa pantao ng budget? Tandaan natin mga kababayan, yung sinabi ni Zaldico na 100 million lang, ang 100 billion ang hinihingi ni Bongbong Marcos kada taon. So ibig sabihin, nung hawak nilang budget, 23, 24, 25, tatlong taon, tagwa 100 billion ang hinihingi umano ni Bongbong Marcos. At imposible na walang kinalaman si Pangandaman, walang kinalaman dyan si Recto, walang kinalaman itong si Executive Secretary Bersamin at ang kanyang pamangkin na ang Batang Bersamin. Sa totoo lang mga kababayan po natin, ang gobyerno natin ay nasasakop po ng isang napakalaking sindikato. At sabi nga natin, dahil sindikato po yung gobyerno natin,
Mantakin niyo po mga kababayan po natin. Kumukuha lang ng ayuda, balikan natin ito. Kumukuha lang ng ayuda para sa kanyang pamilya, para mapagaan sana yung hirap na nararamdaman po nila. Ngayong krisis sa produktong langis, abay kapalit ang kanyang buhay sa halagang 5,000. Dahil sa pahirap na sistema na ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. So anong maasahan natin? Unang-una, hindi naman nila alam kung paano ang hirap mamuhay ang isang mahirap dahil sila po ay mayaman. Kaya wala silang pakialam. Basta ang iniisip nila, sila ay nakapamigay ng ayuda kahit gaano pa kahirap yung mararanasan ng mga Pilipino. Kaya tama lang na maupo si Vice President Sara bilang presidente at makulong silang lahat. Maraming salamat.